Hi guys! Hi mga ka-taxpayers. Sorry po if it's been a while na hindi ako nag-vlog. So update lang kay Mami Par kasi ako ay busy sa personal na buhay at syempre sa negosyo natin, no? I am also currently taking a course or program na related to bookkeeping, no? So kaya si Mami Park po ay busy and iniipon ko pa yung mga topic na maaari kong ma-share sa inyo nang sa ganun ay mabigyan ko kayo ng tips and ideas and warning, no? So in today's video guys ay pag-uusapan natin ang supposedly na magiging first client ko, no? Dahil si Mami Park nagpa-plan akong tumanggap ng yung mga simple filing lang ng mga forms na meron kayo. And kasi dahil sa dami nang nagtatanong sa akin, although kapag medyo may mga complicated stuffs na kailangan na talaga na pumunta ng RDO or talagang ang makikipag-deal na, I'm going to refer you talaga ako kay Ma'am Irene kasi yun naman talaga yung forte ni Ma'am Irene is yung sa filing, no? So si Mami Park ang is sa mga libro na maturuan ko kayo kung paano yung simpleng pagtatala yon ang ni Mami Park, no? So kaya nag-aaral ako ng bookkeeping. Although I can din naman assist you when it comes to filing. However, it depends upon the situation and it depends on your forms. Okay, so itong vlog na to ay mga paalala, mga tips and ideas para po sa mga magbabalak pa lamang i-register ang kanilang maliit na negosyo. 3% non-VAT ang magiging kanilang tax due or ang kanilang magiging tax type. Okay? So, this is also for the newly registered sa BIR, no? So, again and again, i-disclaim ko po ang video na ito. It is not 100% accurate, but it gives you mostly a good idea, no? Na kung ano yung mga gagawin nyo. So, I made this video, it is because recently, napakarami ko pong natatanggap na PM, no? Na even though meron naman akong nire-refer sa inyo na po pwedeng mag-assist sa inyo na tax assistant, marami pa rin ang talagang dumidiretso sa akin through PM sa Facebook account kong Mami Park na they really want na gusto nila yung ako ang kausap, no? But again, uulitin ko, if hindi ko kaya at hindi ko forte yung sitwasyon nyo at sa tingin ko ay kaya ni Ma'am Irene, ipapasa ko rin kayo kay Ma'am Irene. So, more or less, ang tatanggapin ko lamang ay yung abot at related din sa kung ano ang meron akong tax type. Okay, so napaka-importante po ng video natin kasi ito po yung mga usual or common mistakes after na ma-registered ang isang taxpayer o ang isang sole proprietor. Kaya naman, meron din akong i-share sa inyo na story na akala ko nga din ay magiging client ko na naging mistake nila. Very fresh din silang registered at dahil sa lack of knowledge, hindi nila naiintindihan ang pinasok nila na naintindihan lang nila dahil na-register sila, legal na ang kanilang negosyo. But this is the common mistake na nakukumit nila kasi ang akala nila hanggang doon na lang ang obligation nila. At alam nila na may babayaran pero hindi nila alam na kailangan pa nilang i-comply ang mga forms na nakalagay sa kanilang COR. So in today's video, ang itatakil natin ay ang COR, ang ORUS, no? Not that so broad when it comes to ORUS, also the AFS kasi ito yung mga magiging involved na online service na ginagamit na natin ngayon through internet, through computer para makakomply tayo sa mga forms. And also, pag-uusapan natin yung sino ang mga dapat yung i-hire na mga professional, no? Na para makatulong kung ano ang sitwasyon nyo. Kasi meron pong mga bagay na meron pong mga sitwasyon na mga sole proprietor na katulad ko na hindi ko naman na kailangan basta-bastang mag-hire kasi kaya ko na yun gawin sa sarili ko. Kaya ko nang ako mismo ang gumawa. That is because may comprehension ako. I can comprehend kung tuturuan. Kaya nga, dati pa binabanggit ko na sa inyo, nag-hire muna ako ng tax assistant para malaman ko kung paano ko ipa-file ang mga forms ko. And then, when it comes to my books, hindi lahat na
elaborate sa akin ng explanation until nagkaroon na lang ako ng self-study, self-research, panonood, no? So, importante po yun. So, kaya po, ang taxing, ang pagko-comply sa BIR, importante po na ikaw as a owner, lalo na kung gusto mo talaga yung makatipid, medyo kuripot ka, kung kaya mong gawin sa sarili mo, dapat may background knowledge ka. May comprehension ka. No, you can comprehend. Yung tipong tinuruan ka o nanood ka ng guide na intindihan mo kung paano gagawin. And syempre, yung hindi ka makakakomit ng mistakes. So, meron din kasi sitwasyon na hindi na pambasta pang DIY ang iyong pagpa-filing. Kasi depende po yan sa nature ng business, depende po yan sa mga compliance na kailangan mong i-comply kay BIR or through online system ng BIR. So, kaya kailangan ay meron ka, alam mo kung kailan mo i-hire ang isang professional CPA and bookkeeper. Okay, so yan po ang mga pag-aaralan natin, no? 3 topic po yan. Okay, without further ado, bilisan natin para hindi masyadong mahaba yung video, no? Kasi may mga nagre-reklamo dyan na nakikinood na nga lang ang gusto pa di ba? Ayan. Walang awa sa content creator no? Anyways, I love you all, no? Unang-una yung COR natin. So, you have the plan to register. So, nagkaroon ako ng tips diyan sa aking tax topic na bago kayo magpunta ng BIR, dapat ay alam nyo na kung anong isasagot nyo kapag in-interview kayo. Kasi unang-una itatanong sa inyo yung nature of business nyo. Although, makikita naman iyan doon sa inyong business permit, sa inyong municipal permit, di ba? Yung mayor's permit, makikita naman yan. But syempre, nagpo-further interview pa rin sila kahit papaano, no? Like in my case, syempre, sari-sari store lang ako. And syempre, they depend on my name. Kasi nung maliit pa tindahan ko, registered na ako. Bago naman ako naging ganito. So, kaya, doon pa lang may interview na. So, lagi kong ina-advise, beforehand pa na kayo ay makaabot na magpaparegister, dapat alam nyo na ang isasagot nyo sa mga interviews. Unang-una, ito ang tip. Kung kayo ay nangungupahan at ang inyong landlord ay hindi naman din complied sa BIR, huwag nyo nang i-declare. Pwede nyo namang sabihin na doon na lang din kayo nakatira or pinapagamit sa inyo ang space ng isang kakilala para sa inyong negosyo. So, make an alibi. Wala tayong magagawa. That is the reality. Kasi hindi nyo, kailangan nyo nang i-register yung business, no? Ang magiging lang naman yan, ang magiging disadvantage ng ganyan, ang downside niyan is yung hindi nyo madedeclare as expenses yung inyong rent. Kasi nga, yung inyong inupahan ay hindi pa complied sa BIR. Dahil, for us to declare expenses, we need to have a legit receipt. Hindi naman registered si landlord, paano ka mabibigyan ng resibo? Nagkakaroon pa ng withholding tax yan, na withheld pa. Kasi, yung 5% ng iyong rent fee ay taxable. No? So, may 2307 na form. Paano nga kung si landlord ay hindi pa registered? So, you also need to talk to your landlord na you are going to register, and if siya ba ay willing din na ma-register, and if not yet, at hindi mo naman makayang maiwanan yung pwesto at maganda yung nakuha mong pwesto, so you better shut up. Yun yung ma-advise natin, no? You better shut up. You better do alibi na hindi masama sa COR mo yung sa renting. Yung that is yung form po na 0619E. Yan po ay para doon sa rent mo. Okay? Yan. So, kailangan sa interview pa lang ay ma-prevent mo na yan kung hindi mapaninindigan. So, another thing is when it comes to your employee. So, si BIR din kasi or si RDO, they depend on the nature of your business na, for example, ito. Later on, may ikikwento ako sa inyo. Halimbawa, hardware. So, ang thinking nila talaga dyan, or kapag kami pag may what you call that? Mini mart, no? Ang thinking nila dyan, may tauhan ka. So, kapag nila, hindi pa man din tinatanong, sabihin mo na rin na wala ka pong tauhan. That is purely family business at kayo lang talaga yung nag-ooperate. And also,
make an alibi again kung hindi mo mapapanindigan. Because kapag po na yan ay nailagay na sa iyong COR, yung form ng pagdating sa employee, yung that is 1604C. Heto pala. Sorry guys na nalilito kasi ko hinahanap ko eh. So, kailangan alam nyo po yan, no? Yung withholding tax compensation. Meron ding 1601C, 1604C. Meron pong kailangan kasi kayong gawin dyan na unang-una, kapag na-declare na meron kayong tauhan, syempre, at kayo din naman ay dineclare nyo na may tauhan kayo, syempre, you are mandate. It's mandatory na ipasok nyo sila sa benefits, which is, ang mandatory is the SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. No, that is the three primary benefits na kailangan i-comply ng employer para sa kanyang mga employee. So, for you to avoid na hindi mo mapaninindigan to kasi, na dahil nagsisimula ka pa lang, you are just in a trial and error stage. At pwede mo naman tong eventually ay i-update ang iyong COR. Pwede mo naman tong eventually i-include. So, you have to make sure na kapag ka na-interview ka, na hindi nila to ma-include kung hindi ka pa ready. Okay? Dahil nga, hindi mo naman masasabi if the business is magbo-boom pa eh, no? Magbo-boom agad. And usually talaga, lalo na sa mga maliliit lang yung startup, eh, nasa trial and error stage tayo, no? So, usually din, hindi tayo pa nakakakuha ng mga tauhan na matitino, na willing talagang magstay sa atin. Eh, paano kung na-declare mo na si employee, tapos isang buwan lang pala lumayas na sa'yo, 'di ba? O di aayusin mo pa 'yon para ma-close yun, na hindi ka na magre-remit, 'di ba? Dahil meron din silang withholding tax at ikaw ang mag-aasikaso as employer. Kayo ang mag-aasikaso nun para sa kanila, para sa compensation nila. Na we withheld kasi si employee sa kanilang salary, from their salary na pinasasahod mo. Okay? So, yan yung mga tips na po pwede kong maiano sa inyo. And eventually, magkakaroon din tayo ng story tungkol dyan. The next would be, after that, nabigyan ko na kayo ng tip, no, tungkol dyan sa yung bago kayo magpa-register. Alam nyo na yung mga sasabihin nyo. Kung kayo naman ay walang employee, depends sa inyong nature ng business, and meron kayong inyo din ng property, di mas walang problema, di ba? So, ito lang naman ay nagkakaroon ng complication at nagkakaroon ng mas maraming trabaho kung kayo ay nangungupahan pa, and at the same time, meron din kayong hired employee. Okay? Next would be, yung COR na. So, hindi nyo ba alam na this is the very first step thing that you can do after na ma-receive nyo to is to read your COR. Nang malaman mo at itong maging guide mo kung ano ang mga forms na dapat mong i-comply. So, kaya para bago magawa ang COR mo, bago ma-print out ni officer, kailangan sa interview, masabi mo na yung mga hindi dapat ma-involve o ma-include na form. Dahil kung hindi mo nga kayang panindigan. Like the rent, na nagre-renta ka in reality, but your landlord is not yet registered. So, para maiwas muna sandali si landlord na hindi mo na siya ma-involve kasi baka mapalayas ka sa nire-rentahan mong pwesto dahil ayaw pumayag ni landlord na magpa-register ka at i-involve mo pa siya. No? Like what happened to me before, no? Nagawan ko ng paraan na mapa-register ko, hindi ko in-involve. However kasi, ang reason ko din yan kay RDO is because we are also living doon sa aming tinitindahan. It's munting sari-sari store lang. Kaya nga ang tanong nga sa akin noon, are you really willing to register a sari-sari store lang to? So, isa din sa ni-reason out ko, dahil self-employed ako, hindi ako makadeclare ng source of income ko. No, especially if mag-abil ako ng loan, if I'm going to travel outside the country. So, wala po akong ma-declare na source of income din. So, kailangan konting hilot at konting magandang paliwanagan lang pagdating sa officer. Okay? Kasi maintindihan naman nila yan nagigets naman nila yan. Okay, so, ito ang perfect guide mo na pinaka-first step na gagawin mo for you to be guided in the right path. Kasi, handito lahat ang mga gagawin mo. So, hindi enough na na-receive mo lang to at pinabayaan mo na.
You have to make sure na yung mga nahandito ay ma-execute mo o magawa mo. So, pag may guide ka, ibig sabihin, ito na lang yung hahanapin mo isa-isa kung paano mo gagawin. So, kailangan understanding what's inside your COR or your Certificate of Registration. But syempre, nahandyan na rin kasama ay yung anong libro ang kailangan mo. Huwag mong kalilimutan kasi may mga RDO officers na hindi nila sinasabing kailangan mo pala ng libro. No? Sometimes sila, ang alam nila, alam mo na. So, may mga bagay sa COR na wala rito na dapat pala i-comply mo. Okay? As well as your receipt. Kailangan din ay makapagpagawa ka ng resibo. Kung wala kang kilala na authorized by the BIR na printing company, meron naman silang nare-refer and they can do that for you. And minsan pipikapin mo na lang yung resibo doon sa BIR. So usually talaga meron na silang nare-refer kasi nga lalo na kung simpleng resibo lang naman ang kailangan mo. But if you are the business na kailangan customize ang iyong resibo, kailangan iyan pa ay maaprubahan ng BIR dahil hindi basta-basta yung meron kang customized na resibong gusto mo, maa-approve. Kailangan for approval din ng RDO. Okay? So, laging tatandaan ha. Huwag kalimutang magtanong kung ilang libro ang kailangan mo at ang resibo magpa-print ka na doon. Okay? So, punta tayo dito sa nilalaman nito. And, also, eventually, after nito, may sasabihin pa rin ako na isang kailangan yung i-comply ng hindi included dito. But this is the basic first step that you have to do. Read this, understanding what's inside your COR. Okay, tax type. Kailangan alam mo tax type mo. No? So, unang-una, kapag sole proprietor lang, syempre, meron kang individual income tax. So, again, disclaimer, this is not 100% accurate ang mga sinasabi ng Mami Pat. This is only based on my experience and based on the people that I've talked to and I witness na nangyari sa kanila. Okay? So, may individual tax type. At meron din akong individual income tax at percentage tax. So, Mami Pat, bakit may dalawang klase ng tax type? Actually, tatlo nga ito eh. Individual income tax na 1701 na which is pinafile annually at iyan ay on or before April 15th of each year covering income for the preceding taxable year. So, ibig sabihin nito, sa 1701 na form, dito mo pinafile yung lahat ng kinita mo ng buong taon. So, paano mo malalaman yon? Dahil meron kang percentage tax, no? Na tax type. So, 2551Q. Pinafile mo to every quarter. So, dito, dinedeclare mo every quarter yung iyong nagiging sales, gross sales. At, pagdating mo sa annually na 1701 naman ang gagamitin mo, is ito yung mga pinagsama-samang income or gross sales na dineclare mo under 2551Q. Meron din pong 1701Q. Which is, kung ano din yung dineclare mo sa 2551Q na gross sales, yun din ang nailalagay mo sa 1701Q. So, kumbaga ba ito ay unot-unot na pagpapile mo ng income tax. So, pag-usapan nga natin yung individual income tax at saka yung percentage tax. Si percentage tax po ay para sa business na tatax ang iyong negosyo. When naman sa individual income tax ay ito yung nagigain mo as individual, as a citizen of the Philippines na taon-taon ay natatax. Nagigets mo ba? So magkaiba po sila. Kasi bakit daw doble yung pagtatax? So honestly speaking, iisa lang yata tayong country na ganitong klase ang ating taxing system. But we can't do anything but to comply. No? Mahirap ilaban yung mahirap ilaban sa ating gobyerno yung mga natin kasi baka sabihin nila mas magaling pa tayo, no? At ang problema niya kasi yung mga gumagawa ng batas. So si BIR, ang trabaho ni BIR is to implement the law that created by senators o yung mga gumagawa ng law, no, mga gumagawa ng bill. So kaya mahirap, huwag na natin palayuin pa.
Anyway, so yan yung tax type natin. Actually, meron po ako ditong 0605, which is ito po ay form, no? Ito po yung registration fee na tax type. 0605 po ang form na ginagamit. Which is ito ay amended na last year pa, na hindi mo na kailangan pang mag-register, mag-renew taon-taon ng iyong registration. And this is cost 500 pesos. So, nakatipid ka na sa filing, nakatipid ka pa sa gastos. So, even it is included here at printed out, it's totally fine. Kasi, yan naman ay automatic ng amended. So, everybody is not now complying with this 0605. Tinanggal na to. So, next would be understanding the filing due date. So, nandito na yan naka-guided. No? So, kung meron po kayong mababasa dito, kasi yung iba po na tax type at yung mga form, may corresponding dates na guide kung kailan siya ipafile. However, baka po may mabasa kayo tulad po sa percentage tax ko po na 2551Q, ay ang nakalagay po sa filing due date niya is within 25 days after the end of each taxable quarter. So, ano po ang ibig sabihin nun? Dahil Mami Park, wala namang date kung kailan gagawin. Ano ba ibig sabihin nun? So, ibig sabihin po, after every quarter, 25 days after nyan, kailangan ma-file mo within 25 days. Okay, ganito, para mas broad yung explanation. Diba, halimbawa, sa first quarter, January, February, March, so ibig sabihin, from April 1 to April 25, within that 25 days, kailangan makapag-file ka na ng 2551 nang hindi ka ma-penalty. So, next quarter ulit, April, May, June, that is the coverage of second quarter. So, ibig sabihin, before July 25, dapat nakapag-file ka na. So, that is the meaning of within 25 days after the end of each taxable quarter. Okay? Naintindihan. So, understanding what is the meaning of your COR, kung ano mga forms at mga filing due dates nito, hindi ka na basta maliligaw. Ang next mong magiging assignment or ang next mong kailangan i-execute is how you can file this, where you are going to file this. So, this is the problem of many sole proprietor, no? Especially yung halimbawa, parang ang datingan nila ay mga old people or old school ang dating nila, na ibig sabihin ba ay para bang hindi na arok na ito ng kanilang inabot ng pag-aaral. However, they've been successful sa kanilang negosyo, no? Kasi maraming nag-success sa negosyo, pero when it comes to legalizations, talagang they seek na lang professional na maging representative nila to do it. So, ito yung isa sa mga mas madalas ang naloloko ay yung mga cannot comprehend about this. Hindi nakakaunawa ng batas, hindi nakakaunawa ng paano gagawin to, hindi marunong sa computer, they cannot do anything. They can buy a lot of computer, they can able to buy a lot of computer kasi mayayaman na sa pagnenegosyo, but they don't know how to use it. Diba? So, yun. No? So, real talk lang tayo talaga. May mga tao talaga na kaya they need a professional, they need a licensed bookkeeper or tax assistant or CPA, kasi nga, there are some things na limited nilang magawa dahil they have no knowledge about it. It's either lack of knowledge, no knowledge at all, or no educational at all. No? But they are being successful. Kasi nga, yung pagtitinda, pagnenegosyo, acquired skills din yan eh. Ito, bago mo ma-acquire yung knowledge mo tungkol sa mga ganitong periphernalia, you have to attain education. No, paano kung high school lang natapos ni sole proprietor, no, ni taxpayer, hindi naman nila inabot yung mga terms ng mga basic introduction ng accountancy, ng accounting, o paano yun, di ba? How they can do that? Paano sila magtatala sa libro, di ba? Dahil di nga nila yan alam. Okay, so understanding is one of the best way for you to be safe para hindi ka basta-basta ma-penalty. So, ito kasi yung problema. So, meron akong supposedly a prospect client, nag-seek siya sa akin ng advice, kinontak niya ako. Nakita ko yung message niya, medyo late na kasi hindi ko nga, siguro mga a week lang.
may message request pala sa akin sa Messenger. So napanood daw niya yung aking video at for him, parang feeling niya yung the way how I speak or the way how to explain is for him talagang baka para matuto siya. Kasi may dati sa company pinagtatrabahuhan niya, naggagawa siya ng ganito but manually. So that is before 2018 pa, before pa na-create ang train law, yung create law na bago ngayon, yung mga amended na law. Manually noon, nagagawa pa niya and with the guidance of their CPA. However now, hindi niya alam. But wala na siya dun sa company na yun. So ito ang kwento. Meron siyang friend na nagtayo ng negosyo na hardware. So siya yung asikaso to register. So nung may register niya, nakakuha din siya ng nakapagpa-ATP din siya ng resibo. Binigay na niya dun sa friend niya, o ayan, na-i-register ko na yung ano mo, ikaw na bahala dyan. Kasi hindi na niya, meron din siyang sariling buhay. But the thing is, itong si owner ng negosyo na hardware ay hindi naman pala marunong pagdating sa ganito. Until such time na nalaman ko lang kasi hindi sila nakapag-file. So, newly registered sila. March or April. So, dun kasi sa COR nila ay may mga monthly remittance na kailangang i-comply. So, yung kanyang mga forms ay meron about rent at meron din sa compensation. So, kaya sinasabi ko nga sa inyo, kung di nyo kayang panindigan na may empleyado kayo, you better tell it right away to your officer sa RDO officer na makakausap. Kasi nga, baka ma-include sa inyong COR, hindi naman nyo pala kayang panindigan ng empleyado. Kasi, pagka nasa trial and error stage ang negosyo, ang mga empleyado ay on and off pa yan. Hindi ka pa makakatagpo basta-basta ng empleyadong mag-i-stick sa'yo, magtatagal sa'yo. Usually, 1 month lang, minsan 1 week ka lang pinasukan, ganyan. Paano kung dineclare mo na sila? Tapos may mga pinasok mo na rin sa benefits o aayusin mo pa yun, i-close mo pa yun dahil umalis na sa'yo. So, ibig bang sabihin ay itong kanyang may mga tax type siya na hindi siya aware na monthly pala kailangan ng remittance, kailangan mag-file ng form. At the same time, ang landlord ay hindi pa registered. So, bagong-bago yung negosyo, hardware. So, imagine, if you are not aware about your COR, anong gagawin mo? So, nakakommit ka ng mistake nang hindi mo alam, nang wala kang kalaban-laban. Kasi nga, hindi mo alam kung anong nasa COR mo. Ang alam mo lang na registered ka tapos. And then, eto pa yung mistake na nakommit ni newly registered na friend nung aking supposedly magiging client. At mismo si client din na nagpa-register kasi friend niya yun eh. So, siya yung pinag-asikaso sa pagre-register. Hindi nakahingi ng libro. Hindi tinanong kung ilang libro at anong libro ang kanyang kailangan. So, meron siya resibo pero libro wala. So, sa COR, hindi naka-include sa COR natin kung anong libro ang kailangan natin. As well as the resibo, hindi naka-include dyan. No, tax type lang at saka form ang meron. Pero, kapag nahandaan na tayo, kailangan meron tayong ATP o yung authority to print na form para makapagparesibo tayo. But wala siya dito sa ating certificate of registration. As well as, kapag taon-taon, ano ang kino-comply? As well as the inventory list and sworn declaration. Hindi siya naka-include dito, pero we are required to do it. Especially to those retail and manufacturing line of business. Okay. Now, balik tayo dun sa client ko na may friend na hardware na kanyo newly registered lang. May nga lang kailan siya? Kailan ang filing date niya? February lang siya February lang siya nagpa-registered. 'Di ba? February lang siya nagpa-registered. So talagang ang dami February. So covered pa yan ng first quarter, no? 'Di ba? Ang
first quarter is January and February and March. So, talagang meron silang dapat i-comply dito. Even zero man ang kanilang naging sales or hindi pa nag-operate pero registered na, they need to file. So, ito yung mistake ng ibang mga taxpayer or mga nagpa-register sa BIR na they thought na less than 250,000 ang kanilang sales ay they are not required na to file or they are not taxable. Well, even if you are less than 250k, ipaintindi ko lang po sa inyo, kahit lumabas na wala kayong babayaran, zero tax due kayo, you still need to file. At least zero. File zero. Dahil wala naman, kung hindi naman nag-gain ng revenue or ng sales, wala tayong magagawa dyan. But file. So, yung iba, hindi na nga kasi kumita, hindi nag-file na penalty. Nagkaroon ng open case. Kasi they don't know it. They thought na pag hindi sila nagtinda, hindi sila nag-operate, wala silang nag-gain na sales, they thought, hindi nila kailangan mag-file. But the thing is, kailangan nilang mag-file. Kailangan nila mag-file even if it's zero. No? Even if it's zero. So, pinabayaan. Nagka-open case ng hindi inaakala. Okay? So, yon. No? Kung hindi mo na iintindihan, eh, talagang mapupunta ka talaga sa, no? Even me, nagkakaroon ako ng mistake. Nag-amend na nga lang ako eh. Kaya nga minsan, buti nga nakakausap ko si Ma'am Irene kasi nga nag-guide din ako. Okay? Pagdating doon sa filing, yan ang problema ko. Pagdating sa books, hindi ko masyadong problema yan. Okay. So, understanding your COR and understanding what the first steps to do. So, after also you registered, pag natanggap mo na ang iyong COR, you need also to, 30 days after na ma-receive mo ang COR, you need also to register in ORUS o yung tinatawag na Online Registration Updating System. Yon ay ang sa website natin makikita ng BIR at makakapag-register tayo. Kailangan register natin na tayo ay sorry nawala ako, meron kasi kailangan ma-register natin ang sarili natin sa URUS. So kami, even na ako tulad yan, ilang taon na rin akong registered, nung lumabas yung batas na yan at lumabas yung ORUS na yan, naabisuhan na rin ako, kaya agad-agad agad-agad nag-registered ako. No, actually, mas nauna ko pang nalaman yan bago pa ako nasabihan ni Ma'am Irene before. Kasi sabi ko, may bagong ngayon. Dahil nga, ko minsan mas madalas self-learning ako After nung contract namin ni Ma'am Irene, natuturuan ako how to file my forms And then, 30 days, pagkatapos mong marehistro, kailangan mag-register ka sa ORUS. Kasi kung hindi, mape-penalty ka. Okay, diba? Ang daming Kala nyo pagka-register nyo, yun na yun. And then, kung depende naman sa iyong deduction at depende rin sa nature of business at depende rin sa iyong mga tax types, kailangan mong ipasa yung mga proof ng documents mo and also your 2307, no? Kailangan i-attach mo. However, if doon ka nagpa-file sa EBIR form, walang attachment. May attachment doon sa item number 5 pero hindi mo maa-attach. Ang bago ngayon is you need to register also again in AFS or AFS, your what you call that? Audited Financial Statement. So, the meaning of that is hindi naman laging kailangan yung mga ipapasa mo doon is kailangan mo ng CPA. Kasi meron, kung depende sa nature ng business, so meron ka lamang kailangang i-attach tulad ng mga yung form na sinagutan mo, kailangan mong i-scan, kailangan magkaroon ka ng copy niyan para ma-file mo sa PDF form or PDF file, and then mapagsama-sama mo doon ang iyong individual income tax, yung ITR mo, yung 2551Q mo, and also the receipts, yung mga resibo mo, and if meron kang 2307, as well as yung iyong mga yung sa employee, no? So, malaki naman ang ang kaya na dahil nasa 400 gig yata siya yung sa website ni BIR. So, doon mo i-attach instead na doon sa EBIR form. So, hindi mo naintindihan kung ano yung EBIR form. Doon ka
pa-file ng kung ano ang nahandito sa iyong COR. Ngayon, may mga businesses na hindi sa EBIR form nagpa-file doon sa EAFS. Why? It is because ito yung mga negosyong malalaki na ang ginigain na sales at doon nila kailangan direct na mag-file. Yun ay as indirect na. Handoon na rin yung payment method nila. No, kailangan meron silang i-link na bank account na doon automatic nababayaran na yung kanilang tax due. So yan ay pili lamang at yan ay kailangan pa ng letter of intent na gusto mong i-avail yan, and it's because it depends upon your nature of business and also yung laki ng kinikita mo. No, usually yan ay yung mga millions na yung nagiging sales. Okay? So yan yon, no? Usually, mga supermarket, EAFS ang gamit niyan. Yun nga yung tungkol kay client na supposedly, ang dami niyang penalty. So, hindi ko siya matanggap kasi nga, he needs pa list of open cases. Kailangang malaman niya muna para masettle muna yon bago mag-filing. And then, meron din siya sinig sa akin na another case na sa kanya din pinapaayos kasi he is a member of one organization, no, and yung organization is it's like HOA, Homeowners Association, parang ganun yung dating. And then since 2018 pa na-registered pero hindi nag-comply ng kahit ano, and then nakapagpatanong na siya kung ano ang mga open cases nung sitwasyon na yon, nung isang organization na yon na na-registered sa BIR since 2018, nabigyan siya ng list. However, doon sa list, may hinihingi si BIR na kailangan ay may financial audited statement by the CPA and also yung tatak ng BIR. So, kaya sabi ko, hindi ko to pwedeng hawakan kasi only certified public accountant can do this. So, pagawa mo na rin lahat sa kanya and syempre, may pirma na niya. Kasi sila lamang ang authorized to do it. So, kasi, natawa pa nga ako kasi siya na yung nagde-decide kung magkano yung ibibigay niya sa akin. Samantalang, yung hindi niya ba alam na hindi na lang ako kumibo kasi alam nyo, dahil hindi ko naman din tinanggap yung trabaho. Kasi nga, yun yung sinasabing, hindi kayo po pwedeng kayong basta-basta mga client ang nagde-decide kung magkano ang fee ng isang mag-a-assist sa inyo. Kasi, buhos ng pag-aaral at pag-expertise at walang katapusang pag-update kung anong mga bagong amended tax code or tax law ang trabaho ng isang bookkeeper, ng isang CPA or ng isang tax assistant. Kaya hindi pwedeng yung kayo ang masusunod when it comes to sa fee. Well, unless kung makikipag-usap kayo ng matino in a nice way na sasabihin nyo kung ano ang kanilang offer, kung ano ang kanilang rate, and then humingi kayo ng tawad kung po pwede. Kasi kung sila naman talaga na yung paghahawakin nyo nung taxing nyo. No? So, when to hire? Excuse me. When to hire professionals? It depends upon the need of your business or yung compliance mo kay BIR. If needed na meron kang financial audited statement, ay kailangan kang may CPA. Or, kung hindi naman masyadong masalimuot, you hire a bookkeeper and a tax assistant. So, usually kasi si bookkeeper, it depends upon the situation. Kasi may mga talaga sila na iba ang bayad ng filing, iba ang bayad ng bookkeeping. Hindi po basta-basta ang maghawak ng libro, no? So, sa libro po, according sa tax code, 4 dapat ang libro mo, regardless kung ano ang iyong business, no? 4 ang minimum na libro. So, well, however, merong separate policy ang bawat RDO, ang bawat branch ng RDO na sa kanila may iba, 2 lang ang ini-issue nila sa mga maliliit, depende sa business, minsan naman 4. So, if 2 lang ang na-issue sa'yo ng RDO mo, di maganda. Kung 4, wala kang magagawa, no? So, ano ba, pagka-4, usually, ang binibigay lang naman yan ay book of cash disbursement, book of cash receipt, and journal and ledger. So,
yan pa ay kung nagdi-DIY ka lang at gusto mong ikaw lang ang gumawa niyan at maliit lang naman ang negosyo mo and hindi ka naman basta makaka-hire ng professionals or ng mga licenses at gusto mong mag-DIY lang o kaya gusto mong kumuha lang ng mga nagdi-DIY lang din na nag-a-assist na kahit pa paano i-guide ka ng tama, tuturuan ka para eventually ikaw na rin yung gagawa. Syempre, mahirap ang hindi basta-basta kung wala ka talagang knowledge pagdating sa pagtatala. Kasi unang-una, yung mga terminologies dyan, accounting terms ang mga ginagamit dyan, mga accounting term. Aware ka ba sa mga accounts receivable, accounts payable? Aware ka ba kung paano mag-debit credit? Aware ka ba kung paano gamitin ang ledger? Aware ka ba kung paano mag-journal? 'Di ba? So, hindi basta-basta ang trabaho. Kaya, pag tinuro sa inyo yan, kung nag-hire kayo as tutorial, dapat kayo din mismo, may backup knowledge kayo, can comprehend, na yung tipong pag tinuruan, matututo. Pero kung zero knowledge at all kayo, talagang iaasa nyo yan sa mga ganyang tao, sa mga ganyang profesyon, yung mga bookkeeper, yung mga tax assistant, no? Mga CPA. Now, you have to make sure na injustice ang bayad. So, sana kapag sinabihan kayo kung magkano yung singil nila, kasi depende din yan sa case nyo at sa business nyo at sa dami ng papatrabaho nyo. Kaya nagre-rate talaga sila ng mataas. So, syempre, magtanong din kayo sa iba kung tama ba, makatarungan ba ang sinisingil sa inyo ng inyong na-hire. And at the same time, ay dapat nire-report sa inyo ang ginagawa nila para hindi kayo mabigla na halimbawa ay binitawan kayo or nagkahiwalay na kayo ng bookkeeper mo or ng CPA mo, hindi ka naiwanan ng kutakot-takot ng open cases. Kasi hindi ko nilalahat, mga professionals, mga licenses na bookkeeper, at mga hindi licenses man yung nag-a-assist ng pa-DIY ay puro may ginagawang kabalastugan. So, hindi ko nilalahat again. But napakarami kong na-encounter na sila, na nababasa sa group na sila, naka-encounter sila na ginagulang sila ng kanilang mga na-hire. Iniwan sa ere, at the same time, naiwanan pa sila ng cases, open cases sa BIR. As well as, tatandaan, ang books ay dapat nasa premises ng negosyo. Kaya huwag kang papayag na nakay bookkeeper yan. Pangalawa, pagdating sa payment, kung nagkaroon ka ng mga open cases, kapag ka nababa na finalize na kung magkano ang babayaran mo, ikaw ang magbayad at humingi ka ng resibo kung magkano ang babayaran mo, ikaw ang magbayad. May mga cases na may mga accountant or mga assistant bookkeeper or assistant na nagpa-file na sila ang may hawak ng yung client nila, sa kanila talaga dinepend lahat ang mga peripernalya sa taxing. Kunwari na padalhan kayo ng LOA or kunwari ay na meron kayo palang open cases, tapos bayad lang kayo ng bayad, bigay lang kayo ng bigay. Yung pala, magkasabwat na, magkasabwat na ang mahirap magbintang, no? Pero may kasabwat na pala sa loob ng BIR at ang yung tax assistant ay magkasabwat at tinaasan ka lang ng penalty or para may makickback sila. So, nangyayari yan sa totoong buhay. You have to be aware. Kailangan, hindi porket hindi ka masyadong maalam, hindi ka nakikialam. Okay? Kailangan nakikialam ka. Kaya importante tayong mga negosyante, kung may mga anak, sana sila ay ini-involve natin sa negosyo, lalo na sa mga ganitong bagay, nang sila ang ating protector, no? Nang hindi basta-bastang pinakakatiwala natin sa iba na well compensated nating mga negosyante, pero tayo pala ay niloloko. So, hindi ko nila lahat. Marami pa din ang mga tapat at matitinong mga bookkeeper at mga professionals, no? So, pero maraming mga nai-scam, no? Kaya mag-ingat po. Okay? As much as possible, mag-hire po kayo ng malapit lang sa inyo, nang ma-access nyo at mahahabol nyo ang inyong mga tax assistant, no? Alam nyo ang bahay, saan nakatira, may background kayo about them. Okay? So, yun lang naman. At sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. Mahaba ang video natin kasi ganyan naman ang Mami Park. Madalang mag-vlog about taxing, pero sinusulit ko na para sa susunod na pagkikita natin ulit after another quarter, saka pa lang ulit ako mag-vlog. No? So, thank you very much to all of you. Maraming salamat po sa inyo mga ka-taxpayer viewer.
And kung gusto niyo pong magpa-member diyan sa aking you can push the button of the thanks button. Pwede po kayo diyan magpa-member din. May join button din po ako diyan. So, yun po. And follow me on my FB account, Mommy Park. No? So, mukha ko po, may sibuho ko, mukha ko po ang aking profile. No? Kasi dalawa account kong Mommy Park. Yung isa po para sa dishwashing business ko. Yung isa naman po, yung personal ko. Doon na lang sa personal para mas lagi ko kayong makakausap. No? Just kung may mga questions kayo and So, yun po. No? Okay, bye. And this is Mommy Park and this is Tim Park nagsasabing lamang ang may alam. Bye. Mwah.